DWILS 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pinakamagandang regalo na siguro na maaaring matanggap ng isang mag-asawa ay mabiyayaan sila ng supling na mabubuo mula sa kanilang pagmamahal. Pero minsan may mga pagkakataon talagang hindi umaayon ang kapalaran sa ating kagustuhan. Ikaw, anong gagawin mo kung hindi ibigay sa iyo ang pinakaaasa mong regalo? Ang masarap sa pagkakaroon ng sariling pamilya ay ang mga plano at pangarap ninyong mag-asawa na inyong inihahanda para sa hinaharap. Ito ay isang karanasan kung saan ay kayo mismo ang huhulma ng mga bagong henerasyon ng kabataang hahalili sa ating mundo. Pero ika nga nila, lahat ng plano ay nasusunod at ganito na nga ang nangyari sa letter sender natin ngayong araw na si Gudo, na ang tanging gusto lang naman sa buhay ay ang magkaroon ng lalaking anak. Yun nga lang ay naging mailapang swerte kay Gudo na tila ba hirap pa yata siyang magkaroon ng uniko iho kesa manalo sa loto. Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon si Gudo na maabot ng kanyang hiling o talaga bang pagkakaita na lang siya ng kapalaran? Yan ang mga dapat nating abangan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Godofredo, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Gudo. 40 anyos na po ako at gwardiya sa isang remittance center dito sa Bacolod. 23 years old lamang po ako noong makilala ko ang ngayoy asawa ko ng si Loretta na mas bata ng 5 taon kesa sa akin. Matapos kaming magpakasal ay nabiyayaan agad kami ng panganay na babae. Bagamat hindi ito ang inaasahan kong kasarian ng magiging anak ko, ay masaya naman ako kahit papaano na makabubuo kami ng pamilya ng asawa ko. Papa Dudut, kung ako ang tatanungin ninyo, ay gusto ko sana magkaroon ng lalaking anak. Isang anak kung kanino ko maaaring ipasa ang mga katangian ko. Gusto ko ring magkaroon ng lalaki sa pamilya namin nang sa ganoon ay magkaroon ako ng kasamang magbabantay sa aming pamilya. Yun nga lang ay naging mailap sa akin ang kapalaran. Sa ikalawang pagbubuntis ni Loretta ay babae ulit ang iniluwal niya. Napag-usapan naman namin dati ng asawa ko na 3 lang ang magiging anak namin. Alam kasi naming mahirap ang buhay ngayon at naniniwala kaming kapag ayaw mong mas lalong malubog sa hirap ay huwag kang manganak ng marami. Yon ang orihinal naming plano, kaya pinangako ko kay Loretta na kapag lalaki na ang pangatlo ay titigil na kami. Lumipas ang 2 taon ay muling nagdalang tao si Loretta. Hindi mapagsidla ng excitement ko noon, Papa Dudut, dahil malaki ang tiwala kong lalaki na ang susunod naming anak. Palagi ko kasing ipinapanalangin sa Panginoon na sana'y bigyan na niya ako ng anak na lalaki. Sa totoo nga niyan, Papa Dudut, ay nagpahula pa ako kung ano ang magiging kasarian ng anak namin, at ayon nga sa manghuhula ay ibibigay na raw sa akin ang sa wakas ay matagal ko nang hinihiling. Hoy, ba't naman ganyan ang itsura mo? Para kang bibitayin ah. Kinakabahan kasi ako eh. Sana naman lalaki na ibigay sa atin. Nakakadalawang babae na tayo eh. Wala namang masama sa pagkakaroon ng babaeng anak eh. Blessing pa rin yan. Alam ko, pero mas maganda pa rin kung bukod sa babae, magkaroon din tayo ng lalaking anak. Sa bagay, gusto ko rin namang magkaroon ng anak na lalaki, pero kung sakali mang babae ang nasa tiyan ko ngayon, wala ring problema sa akin yun. Tingin ko lalaki yan. Sabi namang hula sa akin, makukuha ko na ngayon ang hinihiling ko. Kaya
tiyak akong lalaki na ang susunod na magiging anak natin. Nagpapapaniwala ka sa mga hula-hula na yan? Grabe, ibang klase talagang kagustuhan mong magkaanak ng lalaki ha. Yan na lang talaga ang hiling ko sa buhay eh. Loretta, halina kayo. O tara na, tinatawag na tayo ni Doktora. Good morning, Doc! Good morning. Kumusta ang pagbubuntis? Ayos naman, Doc. Wala namang problema. Pangatlo ko na to, kaya medyo sanay na akong magbuntis. Wala ka bang mga kakaibang nararamdaman? Wala namang bago, Doc. O sige, magpalit ka na ng gown para masimulan na natin yung physical exam. Nag-take ka ba ng kahit anong gamot during pregnancy? Hindi po, Doc. Puro vitamins ang iniinom ko. Hindi ka naman nagkasakit, sinipon or nilagnat. Wala po, Doc. Healthy tayo ngayon. Masyado akong maingat tuwing nagbubuntis ako eh. Ayoko maapektuhan si baby. That's good. So, wala naman ako nakikitang abnormality sa katawan mo ngayon. Kuha na lang tayo ng urine sample mo tapos silipin na natin si baby. Naku, Doc, ayan na yung hinihintay ni Godo. Alam mo, kanina pa yan kinakabahan. Bakit naman? Umaasa kasi yan na lalaki tong magiging baby namin. Sana nga po lalaki na para makumpleto na kami. Talaga ba? Di bale, aalamin na natin yan ngayon. Pero i-check muna natin ang heartbeat ni baby para sure. Okay naman. Wala namang problema. Maglagay lang tayo ng lubricant dito sa abdominal area tapos… Ayan! So, una nating gagawin, check muna natin yung kabuuan ng uterus. So far, wala namang problema. Tignan nyo, maganda ang posisyon ng bata. Nakatalikod nga lang siya. Medyo mahihain si baby ah. Pero sobrang kulit po. Galaw ng galaw. Kapag po ba makulit, ibig sabihin ba lalaki na yan? Gusto mo na ba talagang malaman? Opo. Kanina pa po ako hindi mapakali. Okay, hanap lang tayo ng anggulo ha. 2 bagay lang ang kailangan nating tignan para malaman ang gender ni baby. Una, kung may dome shape dun sa genital part tapos may linyang nakaturo sa ulo ni baby. Siyempre kasi naka-fetal position si baby, no? Ang ibig sabihin nun, lalaki ang gender ni baby. Kapag naman may 3 linya sa genital part ng bata na parang hamburger, ibig sabihin ay babaeng baby. So, ito yung genital part ni baby. Anong napapansin nyo? Wala po akong makita eh. Ay, tuturo ko na lang. Nakikita nyo ba to? Itong V-shape na to? Ito yung thighs ni baby. So, ibig sabihin, itong part na to, dito natin makikita yung genital niya. So, makikita naman natin na may mga linya dito. Isa dito, tapos pangalawa, then pangatlo. Ibig sabihin, it's a girl! Congratulations! Babae ulit ang anak nyo! Sigurado po ba kayo, Doc? Baka naman mali lang kayo ng tingin. Hoy, Gudo! Tuturuan mo pa talaga si Doktora. Nakakahiya ka ha? Naku, Gudo, huwag ka malungkot. Kahit ano pa man ang gender ng anak nyo, it's a blessing. You should be thankful kasi may iba akong pasyente na talagang hirap makabuo ng baby. Whether it's a girl or a boy, does it really matter? Yan nga po ang sinabi ko sa kanya kanina eh. Wala naman pong problema, Doc. Medyo umasa lang talaga kasi ako na lalaki. Papadudot aaminin ko na sobrang nadismaya ko nang malamang babaeng muli ang anak namin. Wala naman akong problema sa babaeng anak pero sana naman kahit isa lang ay mabigyan ako ng anak na lalaki. Gusto ko ng lalaki dahil gusto kong merong magpatuloy ng apelyido ko na sa pagtagal ng panahon ay unti-unti nang nawawala. Isa pa ay nasanay na rin akong puro kababaihan ang nasa paligid ko. Lumaki kasi akong walang ama at tanging ang nanay ko lamang ang nag-aruga sa amin kasama ang 3 kong kapatid na puro rin mga babae.
Mabuti nga sa pamilya namin ay pinanganak ako para ituloy ang pangalan ng tatay ko. Alam kong nangako ako kay Loretta na tama na ang 3 anak pero nakiusap ako sa kanya na mag-try pa kami ng 1 beses. Sa tipikal na pamilyang Pilipino naman ay karaniwang 4 talaga ang nagiging anak ng mag-asawa. Siguro naman ay kakayanin pa rin namin silang buhayin kapag nagdagdag pa kami ng 1 pa. Sa pagkakataong ito ay malakas na talaga ang kutob kong lalaki na ang kasunod ng 3 dahil ganun din ang nangyari sa pamilya namin. Matapos ipanganak ang 3 ate ko ay ako naman ang sumunod na lumabas. Pumayag naman si Loretta sa hiling ko, Papa Dudut. Pero sinigurado namin na merong at least 2 years na age gap ang mga anak namin para hindi kami mahirapan kapag nagsimula na silang mag-aral. Mahirap kasing pag-aralin ng mga bata lalo na kung magkakasunod lang sila. Maganda rin na magkaroon tayo minsan ng family planning para hindi tayo nito kagatin pabalik pagdating ng panahon. Mabilis na lumipas ang taon at dumating na nga po ang hinihintay naming araw. Muling nabuntis si Loretta. Nang mga panahon na yon ay 2 na kaming nananalangin na sana ay lalaki na ang lumabas, Papa Dudut. Sure na talaga ako na lalaki na ang lalabas. Sa sobrang confident ko nga po ay hindi na namin tinanong sa OB ni Loretta kung ano ang kasarian ng anak namin. Dahil gusto namin magkaroon ng gender reveal party. Gusto naming i-celebrate ang pagkakaroon namin ng uniko iho. Inutang ko pa nga ang ginastos namin para sa gender reveal party na idinaos namin noong kabuwanan na ni Loretta. Lahat ng yun ay tinuro sa akin ng aming mga pamangkin. Okay guys, wala na pong maingay. Nandito na ba ang lahat? Kung nandito na tayong lahat, oras na para sa pinakahihintay nating gender reveal. Pwede ko bang tawagin dito sa harap sina Loretta at Godo? Sigurado ka dito, Boyong, ha? Ikaw, kapag nagkamali ka ng piniling kulay, kawawa ka kay Gudo. Huwag kang mag-alala. 2 beses ko tong pinakonfirm kay Doktora Lopez. Ano bang gagawin namin? O eto, may tig-isa kayong lobo. Sa loob niyang balon na yan, nakalagay yung kulay na magiging anak nyo. Siyempre kung pink, ibig sabihin ay babae ang anak nyo. Tapos blue naman kung lalaki. Sana naman lalaki na to. Ewan ko na lang kung hindi pa ako pagbigyan inutang ko lang tong pinanggastos ko para sa gender reveal na to Ikaw Loretta, ano sa tingin mo ang kasarian ng anak nyo? Sana lalaki. Gusto ko na rin ng lalaki Sa bagay, halos lahat naman na nandito, lalaking inaabangan Excited na ako. Game na! Papuputokin ko na to! Sandali lang! Dapat sabay kayo. Bibilang ako ng 3 Tapos sabay nyo paputukin yung balon. Ready na? Ready! Okay! Isa! 2! 3! Putukan na! Babae na naman? Langya naman Godo! Saan ka pupunta? Godo, sandali lang! Hoy! Ano bang problema mo? Pinagtitripan yata ako ng kapalaran Buisit naman! Godo, kahit babae itong dinadala ko, anak mo pa rin to. Anong klaseng reaksyon naman yan? Naka-video pa naman tayo. Paano na lang kapag lumaki na tong bata at nakita yung mga video ngayong araw? Ano na lang iisipin niya pag nalaman niyang dismayado ang ama niya nang malamang babae ang anak niya? Hindi mo naman ako masisisi 4 na babae? 4 na babae na ang anak natin. Isang lalaki lang inihiling ko pero bakit naman ang hirap naman makuha nun? Kung hindi talaga para sa atin ang magkaanak ng lalaki, baka hindi talaga para sa atin yun. Wala namang nakakaalam sa kung ano ang plano ng Diyos Ang damot naman ng Diyos. Nakakawalang gana. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Gudo! Kung gusto mo talaga ng lalaki, pwede tayong magampon. Maraming bata ang nawawalan ng magulang araw-araw. Ayoko! Gusto ko sa akin mismo manggaling ang bata magdadala na apelyido ko. Gusto kong dugot laman ko magiging anak ko. Anong magagawa natin kung hindi tayo mabiyayaan ng lalaking anak? Ano, magmumukmo ka na lang dyan hanggang sa mamatay ka? Para kang bata Anong tingin mo sa mga anak mo? Laruan na kapag hindi mo nakuha yung inaasahan mong kulay, magtatampo ka na? Gudo, buhay itong pinag-uusapan natin.
May emosyon sila! May pakiramdam sila! Iwan mo na nga muna ako. Gusto ko mapag-isa. Kakahiya ka! Hindi ka na nahiya sa mga bisita natin? Magpapa-gender reveal ka tapos magtatantrums ka dahil hindi natupad yung resultang inaasahan mo? Buksan mo naman yung isipan mo, Gudo! Sabi nang iwan mo muna ako eh. Bahala ka nga dyan! Loretta, bakit? Ano nangyari kay Gudo? Bakit siya umalis? Kausapin mo yung kaibigan mo, ha? Nakaka-high blood eh! Bakit? Hindi ba siya natuwa na babae ulit magiging anak nyo? Eh ano pa nga ba? Ang ganda-ganda ng mood ko tapos sisirain lang ng kaibigan mong magaling? Akong bahala. Kakausapin ko siya. Mabuti pa nga! Papa Dudut ayaw na talagang magkaanak ni Loretta. Pagod na raw siya at isa pa ay pinoproblema na rin niya ang mga gastusin sa bahay lalo na't lumalaki na ang pamilya namin. Pero hindi ako makakapayag na mamamatay na lang akong walang anak na lalaki. Ilang taon nang lumipas bago ko muling napapayag si Loretta. Kung ano-anong ritual na ang ginagawa ko para lang magkaroon ng lalaking anak. Nag-research pa nga ako ng magagandang posisyon sa kama para lang makuha ang inaasam ko. Kung ano-anong herbal medicine na rin ang ininom ko bago sumabak para lang makabuo ng lalaki. Matagal bago muling nagkaroon ng bata sa sinapupunan ni Loretta. Muntik na nga po akong mawala ng pag-asa dahil para bang hirap na siyang magbuntis. Dahil siguro ay pareho na rin kaming tumatanda na kaya medyo nahihirapan na kaming makabuong muli. Pero hindi naglaon ay naka-jackpot din kaming dalawa at nagkaroon din ng laman ng tiyan ni Loretta. Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko noong malamang kong buntis muli ang asawa ko. Excitement dahil sa tsansang maaari na akong magkaroon ng lalaking anak at kaba dahil baka mamaya ay babae na naman ang lumabas. 3 linggo pa lang na nagdadalang tao noon si Loretta ay kung ano-anong kabaliwan na ang ginagawa ko. Lahat ng pinaglihian ni Loretta ay puro related sa lalaki. Dumating din sa puntong pinaiiwas ko siyang dumikit sa mga babae at baka mahangina ng bata sa tiyan niya. Tawagin niyo na po akong hibang pero desperado na talaga ako noon ng mga panahon na yon. Nang dumating sa buwan kung kailan maaari nang malaman ang kasarian ng bata ay hindi ko nasamahan si Loretta sa kanyang check-up. Double shift kasi ako noon sa trabaho, Papa Dudut. Kaya mag-isa na lamang siyang nagpunta ng doktor para magpakonsulta. Matapos ang check-up ay masayang umuwi si Loretta at agad na ibinahagi sa akin ang balitang matagal ko nang gustong marinig. Lalaki daw ang dinadala niyang bata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, meron na akong 4 na Maria. Kaya naman hindi ko alam kung paano ang magiging reaksyon ko kapag nalaman kong babaeng muli ang magiging anak namin kung sakasakali. Kapag ganon ang nangyari ay baka magtampo na ako sa Panginoon. Mabuti na nga lang at ibinigay na niya sa wakas ang matagal ko nang hinihiling. Sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng lalaking anak. Hindi na namin naisipang magpa-gender reveal muli, Papa Dudut, dahil magastos ito. At sa totoo lang ay wala naman itong saysay. Mas mabuti pang itanong na agad sa doktor kung ano ang kasarian ng bata para wala nang umasa pa dahil sa totoo lang, Papa Dudut, ay masakit ang umasa lalo na kapag hindi nagkatotoo ang inaasahan mong mangyari. Rodrigo ang naisip kong itawag na pangalan sa ika-5 kong anak, Papa Dudut. Lalaking-lalaki ang datingan, malakas at matapang. Hindi ko ikakaila, Papa Dudut, na kumpara sa mga nauna kong anak
ay naging mas maalaga ako ngayon kay Loretta habang buntis siya. Gusto ko kasing maalagaan ang maayos ang bata habang nasa tiyan pa lamang ito dahil sa mga panahong ito pa lamang ay nagsisimulang mabuo ang bata at ayokong magkaroon ito ng komplikasyon. Nasa second trimester pa nga lang ang misis ko noon ay nagsimula na akong bumili ng mga gamit para sa bata. Mga panlalaking damit, laruan at kung ano-ano pa. Maging ang mga anak kong babae ay excited na rin sa wakas na magkakaroon na sila ng kapatid na lalaki. Siguro ay nagsawa na rin siguro sila na puro babae ang kalaro nila sa loob ng bahay namin. Kaya maging sila ay hindi na makapaghintay. Ipinangako ko rin kay Loretta na si Rodrigo na ang pinakahuli. Lumampas na kasi kami sa orihinal na kota na napag-usapan namin kaya marapat na lang na hindi na siya masundan pa. Papadudot nang dumating ang araw na pinakahihintay ko ay walang pagsidla ng tuwa na nararamdaman ko nang magsimula ng mag-labor ang asawa ko. Gudo! Ano? Kumusta na si Loretta? Ayun, kapapasok lang nila ng operating room. Kagabi pa nagle-labor eh. Tinurukan na nila ng pampahilab. Eh ikaw, anong nararamdaman mo? Tinatanong pa ba yan? Siyempre excited na ako. Lalaki na magiging anak namin. Sa wakas, magkakaroon na ako ng lalaking anak. Hindi lang halata pero super excited na ako. Eh paano kung biglang babae pala yung lumabas? Gago ka ba? Ba't mo sasabihin yan? Lalaki ang nasa tiyan ni Loretta ngayon. Yan ang sinabi ni Dr. Lopez nung huli siya magpa-check up. Ikaw Boyong ha, bumusirain ang araw ko ha. Kung ano-ano sinasabi mo dyan. Ito naman, di na mabiro. Joke lang yun. Pero alam mo, may mga case naman talaga minsan na nagkakamali nang nakikita yung mga doktor. Akala nila talong, pero sa pangalawang tingin, pechay pala. Isa pa, kapag di ka tumigil dyan, babatukan na talaga kita. Pinapatawa lang naman kita. Namumutla ka na oh. Excited ka kamo tapos hindi ka mapakali dyan. Eh syempre, may halong ka ba rin naman akong nararamdaman? Ooperahan ng asawa ko, kaya natural na mag-alala ako. Kaya nga pinapatawa kita eh. Eh di mag-joke ka ng nakakatawa. Hindi yung kung ano-ano pa sinasabi mo. Mamaya mahipan ka pa ng anghel dyan. Uy, naniwala siya sa sinabi ko. Ayaw mo talagang tumigil ha? Aray ko, masakit yun ah. Biruin mo na ako tuwing lasing. Biruin mo na ako tuwing bagong gising. Huwag mo lang ako biruin habang nanganganak ang asawa ko. Oo na. Pagkatapos ng 4 na babae, sa wakas, may lalaki na rin ha. Alam mo, dapat sumama ka sa loob ng operating room eh. Para makunan mo yung pagkapanganak ng uniko iho mo. Milestone to pre. Naisip ko na nga rin yan kanina. Kinausap ko si Dr. Lopez kung pwede bang sumama ako sa loob. Kaso hindi siya pumayag. Sabi niya, maduguro yung mga ganap sa panganganak. Baka mamaya bigla akong himatayin sa makikita ko. Dati, nagpapapasok naman daw siya ng mga mister sa loob. Pero simula nung may mawalan ng malay sa mismong operating room, ipinagbawal na niya ang mga audience. Ganun ba? Sa bagay, takot ka rin naman kasi sa dugo. Maganda na rin yung naging desisyon ni doktora. Ano sa tingin mo? Nanganganak na kaya siya? Ewan ko, ba't ako tinatanong mo? Ako ba doktor? Ang tagal kasi. Nakapaghintay ka nga ng ilang taon bago nagkaroon ng lalaking anak. Yun lang paglabas niya, hindi mo mahintay? Grabe rin no? Ang tagal ko hiniling to. Para na nga akong tanga sa dami ng mga ginawa ko para lang magkaanak ng lalaki. Kung kani-kaninong santo na nga ako nagdasal para dyan. Alam mo, tingin ko dahil yun sa na-research kong posisyon sa kama. Medyo mahirap yung pwesto na yun. Pero baka yun ang naging dahilan ng pagkakaroon namin ng lalaking anak. Gusto mo ituro ko sa'yo? Sus, wag na. Kontento na kami ng asawa ko sa 4 na anak. Mamaya, mabigyan pa kami ng kambal eh. Alam mo namang parehong may kambal sa linya ng pamilya namin. Hindi na namin afford na magkaroon ng isa pang anak. Naghihirap na nga kami. Mas papahirapan pa ba namin buhay namin? Ako nga nakaliman eh. Di bale, hindi ko naman hayaang magutom ang mga anak ko. Ginusto ko to, kaya kailangan kong gawin ang responsibilidad ko bilang ama. Ang mahalaga, may lalaki na akong anak. Woo! Thank you Lord! Oh, narinig mo yun? Ayan na si Rodrigo! Ano gagawin natin? Tara! Abangan natin sa pinto! Teka, Rodrigo? Oo, Rodrigo ipapangalan ko sa kanya. Tigasin ang dating, hindi ba?
No comment. Ayun na siya! Siya na ba yun? Nakita ko na siya! Halika na, dali! Hello, Godo! Congratulations! It's a healthy, bouncing baby girl! Baby girl? Babae ang anak ko, Dok! Yes! Hindi ba nasabi ni Loretta sa'yo? Sa pagkakatanda ko inalam na niya yung gender ng bata nung huli kami nagkita. Pero sabi niya lalaki ang magiging anak namin. Ay, wala akong alam dyan. Basta I said it loud and clear na babae ang 5th child nyo. Siguro nagkamali ka lang ng dinig. Gusto mo ba makita yung bata? Binibihisan lang ng mga nurse. Dok, labas lang ako sandali. Kailangan ko lang magpahangin. Papadudod para akong sinaksak ng patalikod nang malamang kong hindi pala lalaki ang ipinagbubuntis ni Loretta. Hindi ko makuha kung ano at bakit nagawa niyang magsinungaling sa akin, gayong malalaman at malalaman ko pa rin naman sa huli kung ano ang dinadala niya. Pinaasa niya lamang ako at umasa naman ako. Sobrang nasaktan ako sa ginawa sa akin ni Loretta, Papadudot. Ginawa niya akong tanga. Alam naman niyang sobra-sobra ang kagustuhan kong magkaroon ng lalaking anak at nagawa pa niya akong lokohin. Habang nagpapagaling ng sugat si Loretta ay umiwas na muna ako sa kanya. Mainit pa ang ulo ko noon at ayaw ko namang awayin ang asawa ko habang nakakonfine siya. Nang makauwi kami sa bahay ay doon ko lang nilabas ang sama ng loob ko. Sawa na raw siyang makita ang dismayado kong mukha tuwing napag-aalaman kong babae ang anak namin, kaya raw niya nagawang magsinungaling. Nakuha ko naman ang punto ni Loretta, Papadudut. Malamang ay sobrang stress na siya dahil hindi niya maibigay ang gusto kong kasarian ng anak namin. Siguro may kasalanan din ako dahil masyado akong tutok sa pagkakaroon ng anak na lalaki. Sa puntong hindi ko na naisasaalang-alang ang nararamdaman niya. Pati na rin ang nararamdaman ng anak namin. Nang mga panahon na yon, Papadudot, ay tinanggap ko na lamang na hindi na ako magkakaroon ng lalaking anak. Naaawa na rin ako sa asawa ko dahil alam ko kung gaano kahirap ang magbuntis. Aaminin ko na medyo nahihirapan na talaga kami pagdating sa pinansyal na aspeto ng buhay namin. Hindi sapat ang nakukuha kong sahod bilang security guard para mapuna ng pangangailangan ng ngayoy 5 na naming anak, kaya napilitan na ring umextra si Loretta sa karinderya para makatulong sa mga gastusin. Katulad ng pinangako ko kay Loretta, tumigil na kami sa ika-5 naming anak. Mahirap man para sa aking kalooban ay pinilit ko na lamang natanggapin ng mga anak kong babae. Isa pa ay unfair din para sa kanila na harap-harapan kong ipamukha sa kanila ang kagustuhan kong magkaroon ng lalaking anak. Mahal ko rin naman sila at naisip kong maaari ko pa rin naman silang palakihin base sa kung ano ang kagustuhan ko. Yun nga lang, kapag nag-asawa na sila ay hindi na nila madadala ang apelyido ko. Ano, isa pa? Gabi na pare. Baka hanapin na ako ni misis niyan. Ngayon lang naman to eh. Sige na, samahan mo na ako. Oh, sige na nga. Isang bote na lang ha. Oo. Marites, isang bote pa nga dyan ng gin. Pero pag di ko na kaya uminom, pass na ako ha. Ikaw bahala. Ano bang meron at naglalasing ka? Karaniwan, hanggang 2 bote lang tayo ah. Ngayon mukhang makakaapat pa tayo. Nagtatampo ako sa mundo pare. Para kasi akong pinaglalaruan. Bakit naman? Dahil ba di ka mabigyan ng anak na lalaki? Yan pa rin ba pinoproblema mo hanggang ngayon? Gusto mo, hiramin mo muna yung isang binata ko. Gago! Pag binigay mo sa akin yun, di ko na ibabalik. Ay, wag na pala. Pero seryoso, umaasa ka pa rin ba ng lalaking anak? Akala ko ba nakapag-usap na kayo ni Loretta na last na yung bunso nyo? Yun nga eh. Nangako ko sa kanya na hanggang 5 na lang talaga kami. Ramdam ko na rin kasi yung bigat sa bulsa eh. Lalo na nag-aaral na yung 3. Tama yan. Huwag niyo nang pahirapan ang buhay niyo pare. Mahirap maging mahirap.
Kapag ipinagpilitan mo pa yung gusto mo, kayo na mismo nagbabaon sa sarili nyo sa kahirapan. Sa buhay ngayon, hindi na pwede yung bira lang ng bira. Kailangan din natin maging wais. Daya lang kasi. Anong madaya ron? 5 na nga anak mo. Alam mo, nakikita ko sa'yo yung sarili ko nung bata ako. Bakit naman? Nung bata kasi ako, kolektor ako ng holen. Dumadayo pa nga ako nun sa ibang barangay para lang makipaglaban eh. Kung tama pa memorya ko, nasa 200 na yata koleksyon ko nun. Tapos nakatago pa sa kahon ng sapatos. Pero sa dami ng koleksyon ko nun, hindi pa rin ako makontento. Gusto ko kasi makuha yung isang holen ng kaklase ko na kakaiba. Galing daw abroad. Sobrang ganda nun pare. Isipin mo, isang holen tapos may maliit na holen pa sa loob. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Nakipaglaban ako sa kaklase kong yun para lang makuha ko yung kakaibang holen niya. Ayun nga lang, natalo ko na natalo. Hanggang sa 50 holen na lang natira sa koleksyon ko. Kinumpara mo pa talaga ang anak ko sa Jolene? O ano namang kinalaman nun sa problema ko ngayon? Wala, pero halos pareho tayo ng sitwasyon noon. Pareho tayong may isang bagay na gustong-gustong makamit. Ang kaibahan nga lang, bata pa ako noon. Ikaw, matanda na ngayon. Hindi ko alam kung lasing na ako o hindi ko lang talaga makuha ang punto mo. Ang punto ko, sana marunong ka makontento sa kung anong meron ka ngayon. Huwag mong hayaang dumating ang araw na baka mawala pa sa iyo mga anak mo dahil lang sa pansarili mong kagustuhan. Bata pa yung mga anak mo pero may isip na sila, may pakiramdam na sila. Akala mo lang hindi nila napapansin pero sigurado ako na nararamdaman din nila na hindi sila ma-appreciate ng tatay nila. Bahala ka, baka dalhin nila yung pakiramdam na yan hanggang sa pagtandaan nila. Ayoko rin naman mangyari yun. Eh di wag mong gawin. Bago pa man mangyari yun, tumigil ka na. Alam mo, swerte ka nga eh. Kasi nabigyan ka ng 5 anak. Alam mo ba na miracle baby ako? Hirap na makabuo nun ng mga magulang ko. Pero sa awa ng Diyos, nabiyayaan pa rin sila ng anak. Ang kaso, malapit na mag-40 noon si nanay. Dumating nga sa puntong pinapipili na si tatay ng doktor kung sinong isasalba niya sa pagitan namin ng nanay ko. Maselan kasi ang pagbubuntis ni nanay noon. Kung alam mo lang, desidido na si tatay noon na iligtas sa nanay ko. Muntik na akong hindi maipanganak. Mabuti na lang magaling yung doktor. Nagkaroon ulit na milagro. Naisalba niya kaming 2. Hanggang sa, ayun na nga, kaharap mo na ako ngayon. Hirap eh. Oo, nagpapasalamat naman ako sa mga biyayang natanggap namin mag-asawa. Pero minsan hindi ko lang maiwasan mapatanong sa sarili ko kung may problema ba sa akin. May kulang ba sa akin kaya hindi ako makabuo ng anak na lalaki? Sagutin mo nga ako. May requirement ba para magkaroon ng lalaking anak? Hindi ko masasagot yan. Hindi naman ako Diyos eh. O baka naman kay Loretta yung problema. Puro babae rin kasi sila eh. Baka nagmana sila sa nanay nila. Katulad ng sinabi ko, hindi ko masasagot yan. Itry mo kaya sa ibang babae. Malay mo, mag-ibang resulta. Oy, biro lang yun ha. Baka naman seryosoin mo. Wag na wag mong pagtataksila ng asawa mo. Papadudod alam kong biro lang naman ang mga sinabi ni Boyong na kapag sinubukan ko sa ibang babae ay baka nga may chance ako magkaroon ng lalaking anak. Simula noong marinig ko ang ideyang yon ay hindi na po ito naalis sa isipan ko. Paano nga kaya kung totoo ang sinasabi ni Boyong? Hindi imposibleng mangyari yon dahil baka nga ibang babae lang ang kailangan ko para maibigay ang hinihiling ko. Ayaw nang magkaanak ni Loretta at malinaw na sa akin yon. Ang ginawa ko na lang ay tinutuo ko ang biro ni Boyong at naghanap nga ako ng ibang babae. Doon ko na po nakilala si Marisa, 28 years old at isang bar girl. Una ko siyang nakita nang minsang mag-inuman kami ni Boyong sa isang bar nang manlibre ito dahil birthday niya. Maganda si Marisa, papadudot. May taglay siyang ganda na nakakaakit para sa mga kalalakihan. Sinubukan ko makipagkaibigan sa kanya. Mag-isa na lang daw siya sa buhay matapos siyang lumaya sa probinsya nila dahil minamaltrato siya ng kanyang stepfather. Nakipagsapalaran siya sa ibang lugar. At simula noon ay mag-isa na niyang binubuhay
ang kanyang sarili. Papadudot niligawan ko si Marisa. Nagkaroon kami ng relasyon kahit na hindi ko naman siya mahal. Alam kong hindi rin niya ako mahal at pera lang ang habol niya sa akin. Nabasa ko na yon sa ugali niya dahil hindi siya marunong maglabas ng emosyon, gawa na rin siguro ng masaklap niyang nakaraan. Sa maikling pagsasama namin ni Marisa ay sinadya kong buntisin siya. Nagalit siya sa nangyari dahil naapektuhan ang trabaho niya sa hindi inaasahang pagbubuntis nito. Gusto na nga niyang ipalaglag noon ang bata pero pinigilan ko siya. Ipinangako ko naman na aalagaan ko siya habang dinadala niya ang anak ko. Pinilit ko siya noong magpa-check up sa doktor para malaman ko kung ano ang kasarian ng dinadala niya. Pero hindi naman siya pumayag. Sayang daw kasi ang pera, imbis na pampa-check up ay gagamitin na lamang niya itong pangbayad sa nirerentahan niyang maliit na apartment. Walang kaalam-alam noon si Loretta sa ginagawa kong kabulastugan, Papa Dudut. Sinabi ko naman sa inyo na desperado na talaga ako noong mga panahon na yon at gagawin ko ang lahat magkaroon lamang ako ng lalaking anak. Naghintay ako ng 9 na buwan hanggang sa ipinanganak na nga ni Marisa ang ipinagbubuntis niya. Papadudot, babae ang naging anak ni Marisa. Sa ika-6 na pagkakataon ay babaeng muli ang naging anak ko. Hindi ko alam kung anong meron sa akin at ni isa ay hindi ako makabuo ng lalaki. Siguro noong nagpasabog ng kamalasan ng Diyos ay bukas kamay kong sinalubong at sinalo ang lahat ng ito dahil hindi man lang ako magawang dalawin ng swerte. Biruin mo, Papa Dudut, nagkaroon ako ng 6 na anak at ni isa ay wala man lang naging lalaki. Ibang klase rin pala ang kamalasang dala ko. Dahil hindi na ibigay ni Marisa ang gusto ko ay iniwan ko siya. Alam kong tatawagin niyo akong gago sa ginawa ko pero tinakbuhan ko ang responsibilidad ko kay Marisa. Hirap na nga po akong mag-alaga ng 5 anak ay magdadagdag pa ako ng isa pa. Kaya ang ginawa ko ay iniwan ko siyang mag-isa kasama ang anak naming 2. Kapag nalaman ni Loretta ang ginawa ko ay tiyak na kamumuhian niya ako at ayoko mangyari yon kaya agad-agad akong lumayas sa buhay ni Marisa. Ipinagpatuloy ko na lamang ang buhay, Papa Dudut. Ginawa ko ang responsibilidad ko bilang ama sa mga anak ko kay Loretta. Tumayo akong padre di pamilya sa kanila at ipinakita kong mahal na mahal ko sila kahit na ganoon ang nangyari. Umabot ng ilang buwan at nakahinga ako ng walang paramdam si Marisa. Sa tingin ko ay bumalik na rin siya kaagad sa dati niyang trabaho. Wala na akong balita sa kanya dahil hindi na kami bumalik pa ni Boyong sa bar kung saan siya nagtatrabaho. Bukod kay Marisa ay si Boyong lang ang nakakaalam sa ginawa ko, Papa Dudut. Noong una ay pinagsabihan niya ako na kasalanan ang ginawa ko. Hindi siya pabor sa plano ko pero wala rin naman siyang nagawa na. Nabulag na lang talaga ako noon sa pansarili kong kagustuhan sa puntong hindi ko na naisip kung ano ang tama at mali. Kung akala ko ay nakaligtas na ako mula kay Marisa, mali ako ng inakala. Dahil isang gabi bigla na lang siyang nagpakita sa harap ng aming bahay, dala-dala ang anak naming 2. Gudo, kakain na! Wow! Sarap naman ang ulam. Tao po! Gudo, nandito ka ba? May tao yata. Ako na titingin. Mauna na kayong kumain. Marisa? Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ng asawa ko. Hindi pa ba niya alam ang ginawa mo sa akin? Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay tayong pareho dito? Umalis ka na! Aalis ako, pero iiwan ko sa itong bata. Nahihibang ka na talaga. Hindi ko tatanggapin yung batang yan. Anak mo to. Anong akala mo? Kaya mong takbuhan tong responsibilidad mo sa batang to? Nang ganun-ganun lang? Gudo, kahit saan ka magtago, kaya kitang hanapin. Gusto mo ba ng pera? Sige, bibigyan kita ng pera basta umalis ka na rito. Hindi ako nagpunta rito para hututan ka. Pumarito ako para iwan sa itong batang to. Lika nga rito. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Tinatakot mo ba ako? Hindi ako natatakot sa'yo.
Gudo, bar girl ako. Wala akong kakayahang alagaan tong batang to. Di pa ako handang maging ina. Gudo, anong meron? Sino tong babaeng to? Wala. Nagtatanong lang ng direksyon. Pumasok ka na sa loob. Bakit miss? Sino bang hinahanap mo? Wala nga sabi, ako nang bahala rito. Ikaw ba yung asawa ni Gudo? Ako nga, bakit? May kailangan ka ba sa amin? Hawakan mo tong batang to. Teka lang! Ayan. Anong gagawin ko sa batang to? Marisa, ano bang ginagawa mo? Anak namin yan ang asawa mo. Hindi ko yun kayang buhayin. Kaya binibigay ko na siya sa inyo. Anong sabi mo? Anak nino? Loretta, huwag ka maniwala sa sinabi niya. Marisa, nababalo ka na ba talaga? Siguro nga baliw na ako kasi pumatol ako sa gagong tulad mo. Pero mabait ako. Kasi kahit papano, binigay ko siya sa inyo. Kesa naman iwan ko siya sa kalsada. Simula ngayon, responsibilidad nyo na yung batang yan. Gawin nyo kung anong gusto nyo sa kanya. Kung ayaw nyo siyang kunin, iiwan ko na lang siya dyan sa labas. Aba, tarantado kang babae ka! Sandali nga lang! Ano bang nangyayari rito? Ikaw, babae ka! Sino ka ba talaga? Huwag mo na akong kilalanin kasi ito na yung magiging huling pagkikita natin. Kung may katanungan ka pa, itanong mo na lang sa asawa mo. Alis na ako, may trabaho pa ako. Hoy! Bumalik ka nga rito! Anong gagawin ko sa batang to? Gudo! Loretta, magpapaliwanag ako. Totoo ba? Totoo ba yung mga sinabi niya na anak niyo to? Ganito kasi yan. Huwag ka magagalit ha, pero… Gudo! Kanina pa ako galit! Kung wala lang ako hawak na bata ngayon, kanina ka pa nakatikim sa akin! Ngayon, ipaliwanag mo lahat ng nangyari bago lumamig ang pagkain sa lamesa! Loretta, nagbakasakali lang naman ako na baka magkaroon ako ng lalaking anak kapag sinubukan ko sa ibang babae. Hindi ko naman siya babae. Hindi ko siya minahal. Hindi ko siya kabit. Kung yan man ang iniisip mo. Walang hiya ka! Walang hiya kang lalaki ka! Kailangan mo talagang bastusin pagkababae ko? Ano? Gusto mong ipamukha sa akin na hindi kita kayang bigyan ng anak? Pues para malaman mo, kahit hindi mo ipamukha sa akin, Gudo, araw-araw kong sinisisi ang sarili ko na hindi ko maibigay ang gusto mo! Araw-araw kong tinatanong ang kakaya kong magbuntis kung bakit hindi ako magkaanak na lalaki! Gudo! Halos mabaliw na ako sa kaiisip ng rason kung bakit! Alam mo ba ako anong feeling nun? Alam mo ba kung gaano kabigat sa pakiramdam na bilang asawa mo? Hindi ko maibigay sa'yo ang hiling mo! Tapos ngayon gagaguhin mo lang ako ng ganito! Loretta, hindi ko naman gusto iparamdam sa iyo yung mga bagay na yan. Hindi mo gusto pero ito ang araw-araw kong nararamdaman! Palaki ng palaki ang pressure sa parte ko tuwing nakikita ko sa mukha mo ang dismaya tuwing nalalaman mong babae ang pinagbubuntis ko. Lalong-lalo na tuwing nakikita kitang tuwang-tuwa habang nagkukwento ka ng mga gagawin mo kung sakaling magkaroon ka ng lalaking anak. Alam mo kung bakit ako nagsinungaling sa'yo nun? Kasi hindi ko na kaya makita ang pagkadismaya sa mukha mo. Ayoko na makita na disappointed ka sa mga bagay na binibigay ko sa'yo kasi feeling ko hindi ko nagagampanan ng maayos ang parte ko bilang asawa mo. Hindi ko naman alam. Hindi ko alam na ganito na pala kalala ang nararamdaman mo. Kunin mo tong bata sa kamay ko! Loretta, maniwala ka! Kunin mo tong bata! Oo na! Hindi ko matatanggap yung batang yan sa pamamahay ko! Sa huli ay wala rin kaming ibang nagawa ni Loretta kundi tanggapin sa tahanan namin ang naging anak namin ni Marisa. Alam ko ang ugali ni Marisa. Kayang-kaya niyang iwan ang bata sa lansangan hanggang sa mapilitan kaming kunin na lamang ang bata. Ganoon na nga po ang nangyari. Kinupkup namin ang anak ko sa labas. Noong unay hindi magawang alagaan ni Loretta ang anak ko na hindi naman ang galing nga sa kanya. Pero di kalaunan ay unti-unti rin niyang natanggap ang bata. Pinalitan namin ang pangalan nito at isinunod sa mga kapatid niya na mayroong Maria sa pangalan. Itinuring namin na ika-6 naming Maria bilang tunay na anak. Kailanman ay hindi na namin pinaalam sa bata na anak lang siya sa labas. Kung sa pagtagal ng panahon ay unti-unti ring minahal ni Loretta
Ang produkto ng aking kataksilan ay iba naman ang naging trato sa akin ng asawa ko. Kapansin-pansin ang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Hindi siya gaanong nagalit sa ginawa kong pagtataksil pero ramdam na ramdam ko ang puot nito sa akin. Hindi na kami gaanong sweet sa isa't isa katulad ng dati. Hindi na rin siya gaanong concern sa akin katulad ng pag-aalaga niya sa akin noong nagsisimula pa lang kami bilang mag-asawa. Papadudot, sa totoo lang ay mas gusto ko ngang nagwala na lang sana siya. Sana ay nilabas na lang niya ang galit niya kesa naman kinikimkim niya ito. Niwala man lang akong ideya sa kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Parang anumang oras ay pwede siyang sumabog kapag nagkaroon ako ng kaunting pagkakamali. Sa mga sumunod na taon ay siniguro kong hindi ko na masisira ang tiwala sa akin ni Loretta. Naging loyal ako sa kanya at sa abot ng aking makakaya ay pilit kong ibinigay ang kagustuhan niya. Bawat galaw ko ay pinag-iisipan ko ng mabuti dahil alam kong kapag nakagawa muli ako ng kasalanan sa asawa ko ay hindi na ako mabibigyan pa ng panibagong pagkakataon. Papadudod kung kailan tanggap ko na ang kapalaran ko. Kung kailan sapat na sa akin ang 6 na babaeng anak ko ay saka naman kami nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa buhay namin. Muli pong nabuntis si Loretta. Gudo! Sorry, kababasa ko lang ng text mo. Ngayon na pala mga anak si Loretta? Nabigla rin kami. Akala namin next week pa siya manganganak. Bigla yatang napaaga. Alam mo, parang nangyari na to noon. Dito mismo sa pwestong to. Naalala mo pa ba? Oo, nung nagsinungaling sa akin si Loretta na lalaking anak namin. Dito tayo naghintay nun. Oo nga. Parang kailan lang no? Pero tingnan mo, nandito ulit tayo. Naghihintay na naman sa pampito mong anak. Grabe, akala ko ba last na yung panlima? Eh yun naman talagang original na plano eh. Kaso wala tayong magagawa, nangyari na eh. Tibay mo rin eh. Ang masasabi ko na lang sa'yo, good luck sa mga gastusin. Alam mo na ba magiging gender ng anak mo? Baka mamaya, babae na naman yan ha? Kung babae yan, alam na. Sinumpa ka talaga ng langit. Wala eh. Pareho naming hindi alam ni Loretta kung babae ba o lalaki yung bata. Walang-wala rin kami ngayon eh. Kaya wala na kaming pambayad sa check-up. Eh sabi ni Loretta vitamins lang naman ang kailangan. Total, nasanay na siya magbuntis. Hindi na raw niya kailangan magpatingin sa doktor. Kaya hindi na namin nalaman kung babae ba o lalaki ang baby. So, wala kayong idea? Ang exciting naman. Ito ang matatawag mong totoong gender reveal. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Manhid na ako dyan. Ayoko nang umasa. Kung lalaki man ang ibigay sa akin, syempre matutuwa ako. Kung babae naman, syempre matutuwa pa rin ako. Talaga? Kung alam ko lang, paniguradong lihim ka dyang umaasa na sana lalaki ang lumabas. Syempre kasama na yan sa mga iniisip ko. Kahit hindi ko ipagsigawan, may parte pa rin sa utak ko na umaasa na sana. Sana nga. Magtiwala ka lang pare. Lalaki na yan, panigurado. Magdilang anghel ka sana. Alam mo kung bakit hindi lalaki yung lumabas nung huli? Bakit? Ayaw siguro niya sa pangalang Rodrigo. Baliw. Ang ganda kaya ng pangalang yan. Ayaw mo bang gawing junior? Godofredo Junior. O diba? Mas magandang pakinggan? Dapat lang ipangalan mo siya sa'yo kasi matagal ka nang umaasa sa pagdating niya. Ewan ko. Pag-isipan ko na lang kapag lumabas na yung bata. Pwede rin namang ipangalan mo siya sa akin. Sunny Boy. Boyong for short. Di ba mas astig? Pwede ba tumahimik ka na muna? Mas lalo akong kinakabahan kapag naririnig ko boses mo eh. Ito naman? Pare. Ayan na, langya pare. Pati ako kinakabahan ah. Naiihi na nga ako eh. Nasaan na ba si Doc? Ang tagal naman niyan lumabas. Doc, kamusta mag-ina ko? May good news ako sa'yo. Ano po yun? It's a boy! Finally! Talaga? Totoo ba yan, Doc? Congratulations! Thank you, Doc.
Thank you, Lord! Salamat po! Maraming salamat! Uy, gago, ba't ka umiiyak? May lalaki na ako, pare! May lalaki na ako! Oo, narinig ko. Sa wakas! Congrats! Papadudot kung kailan sumuko na ako ay saka naman biglang ibinigay sa akin ang gusto ko. Sa wakas ay meron na akong anak na lalaki. Sa wakas sa hinaba-haba ng paghihintay ko ay ibinigay na rin sa akin ng Panginoon ang matagal ko nang hinihiling. Sa sobrang saya ko ay maaari na akong mamatay dahil alam kong meron nang magpapatuloy ng pangalan ko. Sobrang pag-aalaga ang ginawa ko sa bago naming bunso na katulad ng pangako ko ay pinangalanan kong Rodrigo. Dahil siya lang ang kaisa-isang lalaki, sa mga anak namin ay medyo mas maraming atensyon ang ibinigay ko sa kanya. Hindi ko man sinasadya ay medyo naging bias ako pagdating kay Rodrigo na minsan ay nagiging dahilan kung bakit nakakaramdam ng selos ang mga ate niya. Paano ba naman kasi papadudot may mga bagay akong ibinibigay kay Rodrigo na kailanman ay hindi naranasan ng iba niyang kapatid. Katulad na lamang noong first birthday niya, si Rodrigo na siguro ang may pinakabonggang birthday party na ginasasa namin ni Loretta. Sobrang pag-aalaga rin ang ginawa ko sa kanya nang magpatuli siya. May mga sariling lakad din kaming dalawa na for the boys lang at bawal ang babae. Kung minsan kapag napapaaway siya sa mga kapatid niya ay si Rodrigo ang palaging kinakampihan ko. Hindi na siguro ako magtataka papadudod kung lumaki siyang papas boy dahil mas malapit ako sa kanya kesa sa mga kapatid niya. Kung tama ako ay favoritism ang tawag dito na hindi ko naman kinakaila. Kaso nga lang papadudod sa pagtanda ni Rodrigo ay may isang bagay akong napapansin sa kanya na pilit kong idinidinay. Para kasing iba ang galawan niya kumpara sa mga lalaking kaedaran niya. Habang nagkakaedad ay unti-unting lumalabas ang tunay niyang pagkatao na siyang kinakatakutan ko. Ayoko mang isipin pero mukhang ang uniko iha ko ay isa palang bakla. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na kumpirma ko ang hinala ko nang maabutan ko si Rodrigo sa kanyang kwarto habang suot-suot ang blouse at palda ng kanyang ate. May makeup sa kanyang mukha at may tuwalya sa ulo na nagsisilbing buhok niya. Halos atakihin ako sa puso nang makita ko ang itsura ng anak ko. Hindi ko matanggap na ang batang matagal ko nang hinihiling ay lumalaking Becky. Paano siya makakahanap ng asawa kung malamya siya? Paano siya magkakaanak para maikalat ang apelyido ko kung bakla siya? Papadudot hindi ako pumayag. Pinilit kong gawing lalaki ang anak ko. Tinuruan ko siya sa mga larong panlalaki. Tinuruan ko siyang magkumpuni ng mga bagay. Pinilit ko siyang makipaglaro sa mga batang lalaki sa lugar namin. Hindi ako makakapayag na magiging bakla ang anak ko. Dahil sa mga ginawa kong ito ay unti-unting nalayo ang loob ni Rodrigo sa akin. Kung dati kaming dalawa ang sanggang dikit, ngayon ay iniwasan na niya ako. Kung minsan ay nagtatago na nga siya tuwing dumarating ako sa bahay sa takot na baka pagalitan ko siya. Aaminin ko, papadudot, na talagang napagalitan ko si Rodrigo, lalo na tuwing nakikita ko siyang lalamya-lamya at naglalaro ng mga laruang pambabae ng kanyang mga ate. Hindi ko alam kung dahil ba napapaligiran siya ng mga kababaihan kung kaya siguro naging bakla siya. Pero imposible namang mangyari yon dahil lumaki rin akong puro babae ang nasa paligid ko.
Minsan nga ay napaisip din ako kung may pagkukulang ba ako sa anak ko. Sobra-sobrang atensyon na nga ang ibinibigay ko sa kanya para lumaki siyang maayos pero ganito pa rin ang kalalabasan niya. Siguro ang pinakamalala ng nangyari sa amin ay nang minsan ko siyang maabutang sumasayaw. Mas malambot pa ang katawan niya kesa sa mga sex bomb dancers. Hoy! Lang yung bata to. Anong ginagawa mo? Ano yung suot-suot mo? Nakapalda ka ba? Walang iya ka. Halika nga rito. Hoy Rodrigo! Bumalik ka rito! Gudo! Anong sinisigaw-sigaw mo dyan? Gabing-gabi nagsisisigaw ka dyan? Nakita mo ba ginagawa ng anak mo? Lecheng bata yun. Suot-suot yung damit ng ate niya habang sumasayaw sa harap ng salamin. O ano ngayon? Ano ngayon? Loretta, lumalaking bakla yung anak mo tapos tatanungin mo kung ano ngayon? May problema ka ba sa bakla? Ano ngayon kang bakla si Rodrigo? Wala akong anak na bakla. Hindi ko hinintay na matagal na panahon yung batang yan para maging bakla. Huwag mo ngang nilalanglang ang anak ko. Wala kang pakialam kung gusto niyang maging bakla. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo nakikita ko anong pinaggagawa niya. Kapag nakita mo lang ang itsura niya kanina, pati ikaw mahihiya. Alam ko kung anong itsura niya. Ako ang nag-makeup sa kanya. Kaya naman pala malakas ang loob eh. Kinukonsinti mo pala. Loretta, huwag mo naman turuan ng maling pamumuhay ang anak natin. Walang mali sa anak ko. Walang mali sa pagiging bakla. Alam mo kung anong mali? Yang pamumuhay mo. Gudo, kailan ka ba makukontento ha? Ang dami mo nung kuda na gusto mo magkaroon ng anak na lalaki. Tapos ngayon binigyan ka, nagrereklamo ka pa rin? Ano na lang ba ang gusto mo sa buhay? Humingi ako ng lalaking anak. Lalaki, hindi bakla. Wala ka nang magagawa. Kahit magtumbling ka pa dyan o maglakad ng patiwarek, hindi mo na mababago ang totoong pagkatao ni Rodrigo. Kung gusto ko, may magagawa ako. Anak ko yan. Kayang-kaya kong baguhin ang batang yan. Kung kailangan ko siyang ilublob sa drum ng tubig, gagawin ko magbago lang siya. Subukan mo! Wala kang pakialam sa kung anong gusto kong pagpapalaki sa anak ko. Pwede ba hindi mo siya anak? Parang awa mo na. Hayaan mong mamuhay ng masaya si Rodrigo. Anong sinabi mo? Bata lang siya. Hayaan mong gawin niya ang gusto niya. Huwag mo siyang sakalin dahil lang sa kagustuhan mong maging lalaki siya. Hindi yan ang tinatanong ko. Ano yung unang sinabi mo? Wala! Hindi ko siya anak? Anong ibig mo sabihin doon? Loretta, sagutin mo ako. Bakit mo sinabing hindi ko anak si Rodrigo? Dahil hindi mo siya anak. Paano ko siya hindi naging anak? Iba ang ama niya. Ibang lalaki ang nakabuntis sa akin. Ginugutay mo ba ako? Totoo ang mga sinasabi ko. Bakit? Masakit ba? Masakit bang marinig na may anak din ako sa labas? Masakit, no? Hayop kang babae ka! Damdamin mo yung sakit, Gudo. Damdamin mo yung sakit sa dibdib mo ngayon dahil kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, ganyan na ganyan ang naramdaman ko nung nalaman kong may nabuntis kang ibang babae. Nagpabuntis ka sa ibang lalaki para lang doon? Ano? Ginawa mo to para maghiganti sa akin? Para doon lang, Loretta? Ginawa mo lahat ng yun para saktan ako? Niloko mo ako hindi lang isang beses kundi 2 beses. Pinaniwala mo akong anak ko si Rodrigo. Pinaasa mo ako na sa wakas may anak na akong lalaki. Yung pala hindi ko siya anak. Pinatikim ko lang sa'yo ang kasalanan ginawa mo. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na ngayon nakabawi ka na? Walang iya naman, Loretta. Sino? Sinong ama ni Rodrigo? Hindi mo na kailangang malaman. Hindi rin naman niya alam na may anak kami. Pasalamat ka, mahal kita. Kung hindi, baka napatay na kita ngayon. Hindi nagagana sa akin yung pananakot mo. Hindi ako takot sa'yo, Gudo. Ikaw ang nauna, gumanti lang ako. Ngayon, kung hindi mo matatanggap ang anak ko, mabuti pang lumayas ka na rito. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo eh. Tatanggapin mo si Rodrigo ng tulad sa pagtanggap ko sa anak mo sa labas. O umalis ka na lang sa bahay namin. Desisyon mo yan. Papadudot para kung sinampal ng katotohanan ang malamang kong hindi ko anak si Rodrigo. Natigilan ako sa kinakatayuan ko para iproseso ang napakaraming impormasyong ibinato sa akin ni Loretta. Una, nagtaksil siya. Pangalawa ay nabuntis siya ng ibang lalaki at pangatlo ay hindi nanggaling sa akin si Rodrigo. Nanikip ang dibdib ko sa mga nalaman ko. Ayaw tanggapin ng puso ko na ang batang minahal ko, ang batang pinangarap ko
Ang batang akala ko ay milagrong mula sa may kapal ay hindi ko pala anak. Isang matinding away ang namagitan sa amin ni Loretta ng gabing yon. Maraming gamit ang nasira. Maraming tiwala ang nabasag. Sa sobrang takot nga ng mga bata ay nagpatulong na sila sa kapitbahay namin para lamang matigil ang sigawan sa loob ng bahay. Natakot daw sila na baka mapuno ako at masaktan ko ang nanay nila. Mabuti na lang at dumating noon si Boyong upang kalmahin ako. Dahil sa nangyari ay ilang araw din akong hindi umuwi sa bahay. Hindi rin ako pumasok sa trabaho na munti ko nang ikatanggal. Nanatili ako kina Boyong habang nagpapalamig. Sa mga araw na yon ay pilit kong tinanggap ang katotohanan. Sobrang nadurog ang puso ko noon, Papa Dudut, nang malaman ko ang rason kung bakit nagawa ni Loretta yon sa akin. Gusto niyang bawian ako sa ginawa kong pagtataksil sa kanya. Gusto niyang iparamdam sa akin ang sakit na naramdaman niya noong nalaman niyang nagkaroon ako ng anak sa ibang babae. Kaya pala hindi siya nagalit noon, yung pala ay may sarili na siyang plano para sa paghihiganti niya. Ipinatikim lang daw niya sa akin ang ginawa ko noon sa kanya. Masakit din pala, Papa Dudut. Sobrang sakit pala kapag nagtaksil sa iyo ang pinakamamahal mo. Sa pagdaan ng mga araw sa kabila ng matinding sama ng loob na naramdaman ko ay mas nangibabaw pa rin ang pangungulila ko sa pamilya ko. Hindi naglaon, Papa Dudut, ay nakapagdesisyon akong makipagbati na lamang muli kay Loretta. Bakit mo ba ako dinala dito, Boyong? Napag-utusan lang ako eh. May gusto kasing kumausap sa'yo. Sino? Yung magaling mong kumpare? Galing ah! Paano mo nalaman? Obvious naman eh. Ano? Nasa na siya? Sandali lang ah. Tatawagin ko siya. Huwag kang aalis dyan ah. Loretta, Sabihin mo na ako anong gusto mong sabihin. Naantay pa ako ng mga anak natin. alam ko marami akong pagkakamaling nagawa. Marami akong kasalanan sa'yo. Mapapatawad mo ba ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo? Paano kita patatawarin? Humingi ka na ba ng tawad? Yun lang naman ang hinihintay ko sa'yo eh. Gusto kong mag-sorry ka sa ginawa mong pagtataksil sa akin. Pero wala akong narinig ni isang sorry mula sa'yo. Sa sobrang taas ng pride mo, sa sobrang makasarili mo, ni hindi mo man lang magawang humingi ng tawad sa akin? Kaya nga ako nandito ngayon para gawin yan. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong humingi ng paumanhin. Tama ka, naging makasarili ko. Sa sobrang kagustuhan ko magkaroon ng lalaking anak, hindi ko na naisip kung anong nararamdaman mo, pati na rin ang mga anak natin. Loretta, sorry. Hindi naman kita sinisisi na hindi tayo nagkaroon ng lalaking anak eh. Kailanman, hindi ko ibinaling sa iyo ang sisi. Kailanman hindi ko inisip na may pagkukulang ka. Hindi ko naramdaman yun. Sa totoo nga niyan, ako pa dapat magpasalamat sa iyo dahil pinagbigyan mo ako sa mga hiling ko kahit na alam kong pagod ka na. Yung nagawa ko kay Marisa, sobrang pinagsisisihan ko rin yun. Hindi ko inisip na maaapektuhan ka sa ginawa ko. Sorry na, hindi ko isinaalang-alang ang feelings mo. Mula sa puso ko, Loretta. Sorry. Mapapatawad mo ba ako sa mga nagawa ko sa'yo? Alam mo, Gudo, mahal kita eh. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, ako yung natakot nung pinapili kita. Natakot ako na baka mas piliin mong iwan kami ng mga anak mo. Natakot ako na mawala ka sa buhay namin. Natakot ako kasi alam kong masasaktan ako. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan sa ating dalawa eh. Malaki rin ang naging kasalanan ko sa'yo. Niloko kita, pinaasa kita, ginamit ko ang pangarap mo para makaganti sa'yo sa nagawa mo sa akin. Kaya sorry din. Pero sana tanggapin mo ng buong puso kung ano man ang pagkatao ng mga anak natin. Kaya babae man sila, o bakla, o maging tomboy. Sana tanggapin mo sila dahil ikaw ang tatay nila. Pangako yan. Makakaasa ka na mamahalin ko ang mga anak natin, katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko rin naman sila kayang iwan eh.
Hindi ko kayo ipagpapalit dahil lang sa pansarili kong interes. Alam mo, habang nasa bahay ako nila Boyong at malayo sa inyo, doon ko lang napagtanto ang kahalagahan ninyo. Ngayon, gets ko na yung point sa akin ni Boyong tungkol sa mga jole niya. Masyado akong sumugal sa puntong muntik na kayo mawala sa akin. Walang yung Boyong yun. Marunong din naman pala magbigay ng advice ang gago. Ibig bang sabihin yan? Tanggap mo na si Rodrigo? Sa totoo lang, aaminin ko baka mahirapan ako pero willing naman ako matuto. Willing akong tanggapin siya. Hindi man agad-agad pero gawin nating one step at a time. Kahit naman nalaman kong hindi siya nanggaling sa akin mahal ko pa rin yung batang yun . Okay sa'yo kahit magdamit siya ng pambabae? Kahit magsuot ng makeup? Hindi ba masyado pa siyang bata para dyan? Siguro hayaan na muna natin siyang sumayaw-sayaw o kumending-kending dyan. Pero yung mga bagay na tulad ng pagsusot ng makeup, pwede bang wag muna? Ayoko nga payagang mag-makeup ang mga ate niya . Kaya dapat pati rin siya. O sige, may punto ka naman. Basta ayoko nang marinig na iniinsulto mo siya dahil bakla siya. Palitan mo na yung mindset mo na masama ang maging bakla. Pang-80s kopong-kopong pa yung pag-iisip na ganyan . Katulad nga ng sinabi ko, unti-unti matatanggap din natin yan. Pero hindi ko pa nasasagot yung tanong ko. Nano? Kung pinapatawad mo na ba ako? Hindi na kailangang sagutin yan. Kaya nga ako nandito, di ba? Sinusundo pa lang ako ni Boyong, alam ko na kung anong mangyayari. Hindi ko na kailangang sabihin pa na pinapatawad kita kasi sa simula pa lang, napatawad na kita. Ako, napatawad mo na ba ako? Oo naman. Kaya nga kita pinasundo kay Boyong . Ay nako, Gudo. Ano na lang ang mangyayari sa atin pag wala si Boyong? Kaya nga love na love ko yung taong yun . Kasi marami na rin siyang naitulong sa pamilya natin. Pare, totoo ba? Love na love mo ako? Kasi love na love din kita . I love you, pare. Papadudod ayoko mawala sa akin ang pamilya ko. Ayokong talikuran ng mga anak ko at hindi ko man masyadong naipadadama sa kanila. Pero mahal na mahal ko ang mga anak ko. Mahirap patawarin ang ginawa sa akin ni Loretta. Pero sa akin din naman nagsimula ang lahat kaya pinilit ko na lang siyang intindihin. Matagal bago namin naibalik sa dati ang tamis ng pag-iibigan namin ni Loretta. Dahil aminin man natin o hindi ay pareho naming sinira ang tiwala namin sa isa't isa. Gayunpaman sa tulong ng tunay na pag-ibig ay unti-unti ring nanumbalik sa dati ang lahat. Kahit hindi ko totoong anak si Rodrigo ay wala pa ring nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Totoong anak pa rin ang turing ko sa kanya. Hindi naglaon ay tinanggap ko na rin kung ano ang totoong pagkatao niya. Mahirap naman talaga kasing ipilit sa isang tao ang mga bagay na hindi naman niya kayang gawin kaya naman ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Kung gusto niyang maging babae katulad ng mga ate niya ay wala akong karapatang pigilan siya. Ang magagawa ko na lang ay suportahan siya at gabayan na hindi makatapak ng ibang tao. Ang pangarap ko naman na maipagpatuloy ang panibagong henerasyon ng apelyido ko ay itinapon ko na lamang sa basurahan. Wala na akong pakialam kung mawala man sa libro ang apelyido ko. Ang mahalaga ay masaya ang mga anak ko. Masaya ang asawa ko, masaya at buo ang pamilya namin. Papadudot ipinagmamalaki kong sabihin sa inyo na meron akong 7 Maria at ipinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para lang maibigay sa kanila ang maayos at masayang buhay. Hanggang dito na lamang ang kwento ko at ang tanging advice ko lamang sa lahat ng tagapakinig ngayong araw ay sana makontento tayo sa kung ano man ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Mahalin natin ang mga anak natin dahil sila ang regalong bigay sa atin ng may kapal. Muli magandang araw po sa inyong lahat, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gudo. Blessing ang bawat bata na dumarating sa buhay natin. Kaya naman sana huwag tayong madismaya kung ano man ang kalabasan nila dahil para na rin natin kine-question ang bigay sa atin ng Diyos.
Tama nga ang sinabi ng kabarangay nating si Godo na dapat ay matuto tayong makontento sa kung ano man ang meron tayo. Imbis na madismaya ay dapat ngang magpasalamat tayo dahil isipin nyo na lamang ang mga bagay na meron tayo ngayon ay maaaring wala sa iba. Always be grateful mga kabarangay at laging tandaan na saka lang natin makakamit ang tunay na kasiyahan kapag nakontento na tayo sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.